Nako, ito maganda kong pag-usapan po ano at diskusyonan po mga kabida ano po. Ito hong pahayag po ngayon ano ni Vice President Sara Duterte ano po. Tinawag po niya mga kabida ang ICC o International Criminal Court na tuta po ano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida at ni dating Senador Antonio Trillanes Deporte ano. Ito, babasahin ko muna itong article po ng Batas PH po ano. Ang ICC ay tuta. Ito yung titulo po ano mga kabida. Vice President Sara Duterte on Wednesday called President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and former Senator Sonny Trillanes traitors during a gathering of Duterte supporters outside the International Criminal Court or ICC in The Hague, Netherlands. So tinawag po niyang mga traitor po ito hong si PBBM at ito hong si dating Senador Antonio Trillanes Deforte ano, mga kabida. Okay? Speaking before supporters on July 29, Duterte criticized the alleged roles of Marcos and Trillanes in the case of that led to the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. In her speech, the Vice President also questioned the ICC's handling of the Philippines case. The ICC found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. Where is the justice in all this? Duterte said. Duterte did not present evidence to support her allegations during the speech. Ayon. So, tinawag po niyan tuta po, ano, mga kapida, ito kong dalawa. Okay? Ang ibig sabihin po ng tuta, sunod-sunuran po, ano? So, ibig sabihin ba ni VP Sara na sunod-sunuran ito kong ICC, ano? Sa dalawa, ano? Ni Pangulong Marcos at saka ito kong si dating Senador Antonio Trillanes Deforte. Okay? Mga kabida, ano po? Yan yung impression eh. Okay? Ang impression kasi, mga kabida, dito ho sa ICC, nagpagamit. Alright? Nagpagamit po. Yun nga yung impression po ni President Donald Trump po eh, ano? Mga kabida. Highly politicized na raw. Kapag sinasabi mong nagpagamit, meaning highly politicized yun, ano? Mga kabida. Okay? Supposedly, ang ICC po ay independent po yun, ano? Mga kabida. Walang sino man ang pwede hong maka-impluensya po doon eh. Pero ang tingin po mga kabida ng Estados Unidos, iba na po yung ginagawa po ng International Criminal Court, ano? Hindi na po naaayon daw, ano, mga kabida sa kanilang mandato. Okay? Kaya nga ngayon, mayroong kampanya po itong US na wasakin ito hong International Criminal Court, ano, mga kabida. Kasi yun nga eh, hindi na po naaayon doon ho sa kanilang mandato, ano, mga kabida. Nagpapagamit na raw. Okay? Ito pong ICC po, ano, mga kabida. Alright? Yan yung masakla po, ano, mga kabida. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, kinamumuhian po natin itong ICC, lalong-lalo na po, ano, mga kabida, doon ho sa mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Kasi gumamit kasi ang ICC, mga kabida, ng unconventional, ano, na paraan para lang talaga mahatid po. Okay, magpadala po itong si Digong, ano, doon po sa kanilang jurisdiction po, ano, mga kabida. O, katulad na lang po dito sa ginagawa po ng International Criminal Court against Bato, ano, mga kabida. Inililihim po nila ito hong arrest warrant against Bato de la Rosa, ano. Ilang beses ba tinanong ito pong International Criminal Court kung totoo bang meron pong arrest warrant po, ano, mga kabida, against Bato? Mismo sila, mga kabida, itinatanggi po nila yon noon, ano, mga kabida, ano po, na hindi po totoo. In fact, yung kanilang spokesperson po ang nagsalita, ano, mga kabida, hindi po totoo na meron pong inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court against Bato. So, naniwala po tayo noon, ano, na hindi po totoo yon, ano, mga kabida, kasi mismo ang spokesperson na po ang nagsalita, ano, mga kabida. Pero here comes, okay, ang totoo pala, matagal na pala yon. November pa, 2025, lumabas yung arrest warrant against Bato, ano, mga kabida, ano po. See? Yung mga ganong klaseng strategy po, ano, hindi po katanggap-tanggap eh. Kumbaga, gumagawa po sila, mga kabida, ng unconventional na paraan, ano, para lang po, may padala po, mga kabida, ang kanilang subject person, ano. O, kagaya ng sinabi ko po, okay?
Ginawa kong halimbawa ito hong si Digong, mga kabida. Diba? Oh. Masisisi ba natin ang impression po ng mga tao against International Criminal Court, mga kabida? Okay? Although, alam po natin, mga kabida, na isa ho sa mga nagsampa po ng kaso dyan po sa ICC ay ito hong si dating Senador Antonio Trillanes, mga kabida. Nire-recognize po natin yung kanyang karapatan po, Okay, pero, yun nga hindi ba one-sided ang ICC, mga kabida? Kahit ano na lang po ang binibigay na impormasyon sa kanila, pinaniniwalaan na nila kaagad, mga kabida, po. Oh. Para sa akin, naging one-sided po ang ICC, sa kaso po ni Digong, po, mga kabida. Oh. See? Nag-iimbestiga sila dito sa Pilipinas. Mga kabida. Diba? Pero yung kanilang investigasyon po ay inilihim. Okay? Inilihim po. Oh. Yung paglihim po nila, mga kabida, sa kanilang investigasyon dito sa Pilipinas, meron pong sapuatan po sa kasalukuyang administrasyon po, mga kabida. Oh. Masisisi ba natin, si VP Sara na tawagin pong tuta ng Marcos administration at ni Trillanes ito pong ICC, mga kabida, po. Sa kanyang pananaw po, ganun Okay? Hindi naman po natin masisisi si VP Sara kasi sila yung nasaktan, mga kabida. Sila po ang agrabyado ho dito, po. Okay? Mantakin nyo, dating Pangulo yan ng Pilipinas. Very easy lang po, na arestuhin. Tapos, hindi pa nakontento po ang gobyerno. Ipinadala pa po, dun ho sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Syempre naman, ang tingin po ni VP Sara dito is patraidor po, yung pag-aresto po, mga kabida, kay Digong, mga kabida, po. Patraidor in the sense na alam naman po, mga kabida, ng gobyerno na walang jurisdiction na po ito pong International Criminal Court, mga kabida, dahil matagal na po tayong umalis bilang miyembro po, mga kabida. Hindi man lang ipinaglaban po, mga kabida, ng gobyernong ito yung karapatan po ni Digong, mga kabida, na dinggin yung kanyang kaso dito sa Pilipinas, Sa halip, nagsalita pa po ang gobyerno na wala hong kakayahan po ang Pilipinas na dinggin ang kaso po ni Digong, mga kabida. Ibig sabihin ba, inutil po yung justice system natin dito? Inutil po ang mga korte po natin, mga kabida? Dahil walang kakayahan po na dinggin ang kaso po ni Digong? Okay? Diba? Mag-isip-isip daw tayo, mga kabida, kung tama ba yung sinabi po ng gobyerno ng Marcos administration. Okay? So, yun po, naintindihan natin na naglabas lang po ng sama ng loob itong si Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo, ama po niya yun Diba? Ama po niya yun. At matanda na po yun, mga kabida. 80 plus years old. Tapos ginanon po, mga kabida, sana nagkaroon po ng consideration po itong Marcos administration, since matanda na po itong si Digong, naging Pangulo po ng Pilipinas yan, mga kabida. Sana dito na lang nililitis po itong kaso po ni Digong, kung meron man talagang kasalanan nitong si Digong, nararapat po na tayo po ang lilitis po kay Digong, mga kabida, hindi po ang ibang bansa, mga kabida. Ito kasi yung magagawa po, sa politika, mga kabida. Kahit nakaluluwa po natin, pwede hong ipagkanulo, mga kabida. Basta lang po, masunod lang ang kapritsyo po ng ilang mga politiko po, mga kabida. Di ba? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, mga kabida, sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na tuta
ng Marcos administration at ni dating Senador Antonio Trillanes, mga kabida. Ito hong International Criminal Court, mga kabida, po. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.